Pilipinas, magandang umaga po sa inyong lahat. Luzon, sa Visayas at Mindanao, medyo tayo ho'y may masamang panahon sa parte ho ng Mindanao, hagip po ang Visayas. Kaya siguro kung sa balita naman mga bossing, hindi ho kayo huli dito ho sa People's Television Network. Yan ho'y binigay na ho sa inyo sa mga pag-iingat ho ang kinakailangan doon sa tatamaan hong lugar, partikular sa may Mindanao dito ho sa bagyong ito. Anyway mga boss, kami ho'y una sa lahat magsasabi sa inyo, itong programang Bitag Live ay pinag-uusapan ho rito yung mga issues. And then, hinihimay ho natin para ipresenta ho sa inyo. Hindi lang po dyan mga bossing. Ito'y public service din na kung inyo'y papanoorin, hindi po para malibang, bagkus para doon sa mga bagay na nakikita ninyo sa problema ng iba, kung ano ho mga hakbang na pwedeng gawin, mga solusyon at aksyon na dapat gawin, na tumutulong ho tayo sa solusyon ng problema, hindi ho tagtag sa problema. Una sa lahat, public service. Kaya sa tuwing umaga ho, 8 o'clock in the morning, alam nyo na ho kung saan ho ang inyong gagawin. Alam nyo kung saan kami matatagpuan. Kami ho'y television program na napapanood tuwing umaga, alas 8 hanggang alas 9, dito ho sa People's Television Network, PTV4. Ngayon mga boss, sa radyo, pwede rin ho kami sundan. Radyo Pilipinas 738 and sa mga digital platform ho namin mga bossing. Kami ho'y nakikita nyo andyan, bitagmedia.com sa mga balita rin ho, news and public affairs. Yung mga investigative segment ho namin, di lang po dyan, pati ho yung public service, crime and investigation, law enforcement, and lahat ho ng mga files na gusto nyo hong balikan, pwede ho mapanood ho sa aming YouTube TV, Bitag Official, and mga categories na mga palabas. At pwede rin nyo rin bisitahin yung aming website. Andyan ho lahat, mapapanood nyo rin. So, ready ho ba kayo mga boss? May isang radio station nga pala na ito ho'y Capital Broadcasting Center. Sila ho'y DZME. May mga affiliates ho sila sa Visayas at Mindanao, mga stasyon hong AM and FM na sinishare ho tayo sa ating broadcast ngayong umaga mga boss. Kung kayo ho'y nag-coffee, maganda hong umpisahan nyo ng coffee sa umaga o di naman kaya yung paborito nyong inumin, tsaa, tsokolate or anumang bagay na medyo magbibigay sigla sa inyo ngayong umaga habang tayo ho ay magdadiscuss ng issue. Bagong lahat, may intro ho muna akong gagawin sa inyo. Itong nilapit sa atin mga bossing, importante dapat malaman nyo na pag ang isang guro, siya huy pangalawang magulang na mga kabataan na dapat talaga sila ho'y nagbibigay gabay, hinuhubog ho nila mga kabataan ho natin. Paano pag ang isang guro na reklamo ng ina ng kanyang mga estudyante? Ano ho yun? Ina ng kanyang estudyanteng, nagtatrabaho bilang kasambahay. Ang ginawa ho kasi mga boss, mangiyak-ngiyak na lumapit ho sa atin na akala ko ho talagang sabi ko kung makakayanan niya pang magsalita kasi panaiinom ng tubig habang ini-interview natin live kahapon sa aming digital streaming sa public service ho natin pambansang sumbungan, mangiyak-ngiyak ho habang nagrereklamo. Sinusumbong niya yung kanyang naranasan, kahiyaan. Maraming nakakita ng ibang guro pero wala daw nagsimpatyaw na awa sa nangyari. Alam niyo mga boss, kayo una sa lahat. Gusto namin pakita sa inyo itong bagay. Ang pananahimik sa bagay na alam niyong mali, na hindi niyo tinuwid, tumingin kayo sa kabilang banda na hindi niyo pinuna ang mali ni numan, parang pangungunsinti na rin. Lalo-lalo na kung kayo mga guro, kapwa niyo guro, hindi niyo dapat kinukonsente ang kasamahan yung guro sa maling ginawa nila sa harap niyo mismo. Ang guro may moral and social responsibility sa paghubog ng mga kabataan. Moral responsibility, ang pagtrato sa kapwa, pagkartikular sa mga magulang ng inyong mga tinuturuan. Pwede ho sigurong parting to, papakita ho natin kung ano hong hinaing na halos mangiyak-ngiyak na hindi ho kaya na magsalita. Pagtyagaan niyo ho dito kasi ito gusto namin makita ho ninyo, kasi ho kami bilang public service, makikita niyo ho kung bagay na to, kung ano hong mali. Panoorin. Nagpaalam po ako sa boss ko na, Kuya, pwedeng sumaglit na ako sa school at kuhanin ko po yung module ng mga anak ko. Ngayon po, nung palapit pa lang po ako sa guro,
Ang sabi po sa akin niya, "Kaseksi ba na re? Siguro ikaw walang suot na bra." Sabi ko naman po, "Oo nga po ma'am, wala po kasi nagpaalam lang po ako sa boss ko na kumuha ng module. Eh basa pa nga po ako at sadya naman pong basa pa talaga yung damit ko at naglalaba nga po ako. Eh nung pumipirma na po ako ng module, bigla po niyang binaba yung blouse ko. Bigla po niyang binaba yung blouse ko, nagulat po ako si Erben. Hindi po ako agad nakapag-react kasi hindi ko sukat akalain na gagawin po ng isang guro yun sa akin at bakit kailangan pa po niyang ibaba. Eh sinabi ko naman na po sa kanya, "Oo po ma'am," sabi ko po sa kanya. "Wala nga po ako suot na bra kasi naglalaba ako, nagpaalam na ako sa amo ko." Yun po ang sinabi ko sa kanya, Sir Ben. Kabastos naman tong babae na to. Maraming nakakita. May mga guro po doon. May mga guro. Hindi ba sila Kasi- naawa yung ibang guro na parang sinabi, ba't naman ginawa yan? Pambihira ka naman. Wala bang nagsimpatya sa iyo na parang babae rin, mga kapwa babae? Bakit ganon? Kahit na mga babae kayo kung gagawin, kabastusan na yun eh. Opo. Ang pananahimik ay pagungunsente na rin sa ginawa ng kanilang guro na kasamahan. Kung sakaling may mga guro na babae at nakita mali ang ginawa, dapat pinagsabihan na mali yun, hindi dapat ginawa. Meron silang responsibilidad moral. Wala po sa ethics ng mga guro, ipahiya ang mga magulang na mga estudyante nila. Lalo na't ibaba mo yung suot at para lumabas yung dibdib ng ina ng estudyante mo. Hirap ho magsalita kahapon. Yan ho'y binibigay lang ho namin yung highlights. Yung buong episode, mga boss, magandang panoorin niyo ho, ano? Yung magulang ng lumapit ho sa atin, siya'y kasambahay, may 3 anak na sinusuportahan. Madali ho pumunta ng eskwela para makakuha lang ng module ng kanyang anak. Subalit pagdating doon, napuna agad, kaseksi mo naman. Hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin ng kaseksi. At hindi na gustuhan yung suot siguro, magkakilala po sila pero alam siguro na ito'y kasambahay. Ay ibinabaho yung blouse. At nakita po yung dibdib at sinabi po ng guro, ito'y base doon sa sumbong, 3 pa lang tutong mo. Yung pangatlo, nunal. So sa parting to, hindi po maganda. Kaya mangyak-ngyak, halos hindi ho makahinga kahapon kung inyong yung mahabang interview ho yan. Hinahayaan po namin magsalaysay ilabas ang kanyang sama ng loob. Kaya lang maingat po kami kasi baka manigas, may karamdaman, tinitingnan namin kung may sakit sa puso. Baka kasi hindi makayanan sa sama ng loob yung habang nagsasalita, nababalik sa kanya yung bagay na hindi niya makalimutan. So lumapit po sa amin. Kami ho'y panoorin niyo itong segment na to. Ano hong ginawang aksyon na ginawa ho ng bitag na pinagharap po natin sila. At titingnan niyo ho dito sa parting to, hindi po kami barangay. May mapupulot po kayo na mga bagay na importanteng malaman ho ninyo, hindi para malibang kayo, bagkus kaalaman. So, abangan ho yan. Ipapalabas ho namin. In the meantime, mga boss, diretso na ho tayo. Yan hong public service. Isa ho yan sa ginawa ho namin kahapon. At marami pa ho, ano? Kasi ito naman ho, hindi para public service lamang. Bagay na pag-usapan ho natin yung mga issues sa bansa. Ito nga pala, naipasa na ho yung sinasabing budget ho ng ating bansa sa pamahalaan. Ito ho yung 5.024 trillion pesos. Ito ho yung budget. Pipirmahan na lang ho ng ating Pangulo. At all in all, sa Department of Health ho, ang medyo malaki. Alam niyo ho kasi tayo siguro pandemic pa rin. At ito ho yung 188.3 billion pesos ang nakalaang budget sa DOH. Sa kasalukuyang administrasyon. Yan ho, tinamaan po tayo ng sinasabi ho nating COVID at pagkatapos naging malaking issue rin kasi kung paano ginagastat ang DOH na lagay ho sa sitwasyon, alanganin, pero itong budget na ito sa susunod na taon at makikinabang ho rito yung susunod na administrasyon ng bagong uupong presidente. Sino kaya mga bossing? So, yun ho, magandang tanong. Anyway, isa pa rin ho rito, gusto ho natin i-shift yung topic ho natin.
May mga kasabihan na wishful thinking, nag-iisip na kung minsan siguro baka hindi na po sila gising at hindi na nila alam kung ano na yung panahon ngayon. 2021, papunta na ho tayo ng 2022. Ilang araw na lang, 2022 na tayo. Sabi ho nitong si Kusi. Sino ba si Kusi? Gusto ko lang sabihin ho sa inyo, siya ho. Siya rin ho yung mga nagdemanda ng cyber libel doon ho sa mga mamamahayag na doon sa naisulat sa kanya dahil sa Department of Energy ho siya, Secretary. At the same time, siya rin ho ata yung mga namumuno, isa sa mga mamumuno. So hindi ako masyado interested sa kanyang pagiging, yung kanyang posisyon sa PDP Laban. Sabi niya ho, ang PDP Laban ay nananatiling dominante na partido. Kahit na nag-withdraw na raw si President Digong at si Senator Bongo. Alam niyo, once upon a time, napakatibay ho ng partido na yan. Kaya lang nag-self-destruct ho sila. Pinag-uusapan ho natin, nag-self-destruct. Sila ho mismo, naghati-hati, nag-away-away. Kaya na-turn off din ho pati si Sara, kaya pumunta sa unit team. Ano hong nangyari dito? Lusaw na ho sila eh. Kasi from within the party, away-away ho sila. May kasabihan ho talaga ang nasa politika, hindi ho division or subtraction, partikular sa loob ng partido, bagkus multiplication and addition. Magdadagdag ka, i-multiply mo pa, hindi mo pwedeng i-divide, hatiin, or bawasan. Yun ang nangyari dito sa PDP Laban. Excuse me, pero ako'y magsasabi lamang unfiltered. Kaya doon sa nagsasabing dominante pa rin, baka dominante nga na hindi na naintindihan kung anong ibig sabihin ng dominant. Dominant, once upon a time, nung panahon ho ng 2017, 18, and 19, heydays ho yan, nung panahon ni President Digong. Ngayon, pa-exit na ho. Paalis na ho yung mama, si President Digong, magre-retiro na ho siya. Siya ho nga mismo nag-withdraw. Pagiging hindi ho partido ng PDP Laban. Nag-withdraw na ho siya pagka-senador. Hindi ho PDP Laban ginamit niya. Ganun din ho yung si Bongo. Bakit kaya? Siguro magulo ho sila. Ayan ho nagiging dahilan kung saan. Ngayon, sa parting yan, sinasabi lang ho natin kasi baka hindi naintindihan nagsasalita. Kasi raw, yun daw yung tagumpay ni President Duterte doon sa kanyang pakikipaglaban sa COVID-19, parang dominant. Dominant, kaya nga, kumbaga holdover president na lang ngayon si President Digong. At ready na ho siya pagkaubaya sa susunod na mahahalan na presidente. Ngayon, ang sinasabi niya ho, yung tagumpay ho ni President Digong, hindi ho pwedeng akuin ang partidong PDP kasi hindi ho talaga partido ni presidente yan. Sa parting to, ako ho'y magsasabi rito, kaya naman sa ngalan ng politika, at politika pinag-uusapan ho natin, marami naman kasi. Alam niyo ho kasi, nasa stage ho tayo na magkakaroon ng halalan. Sino ho ba ngayon ang pambato ho ng PDP Laban? Ala ho silang pambato Wala ho silang manok. Wala na ho si Bongo, wala din ho si President Digong na sa pagtatapong pagka-Senate. Wala ho yan, pareho. Kaya ang panawagan ho nila, sila dahil umaapila doon sa kanilang party mates ng PDP Laban na sila ay magkaisa. Malabo na po yan, bossing chip. Nakalimutan na po kayo. Kasi sa sinasabing, suportahan daw ang pananatili. Siguro ang hinahanap ngayon ng ibang mga politikong medyo na turn off sa PDP Laban. Ano nangyari? Sus Mariosep. Hindi niyo pwedeng akuin na yung tagumpay ng presidente dahil sa partido, may sarili namang plataforma talaga ang presidente at hindi sinusunod yung sinasabi ninyo. Inelect lang po siya dyan, kaya lang sa loob, nag-away-away po sila. Sila Coco Pimentel, faction, sila Pacquiao, at saka Kusi, Matibag, kung sino man itong mga taong personalidad na ito na nakikita natin sa news, kaya yan, nangyayari. So, nangyari ngayon? Yung kanilang ibang mga miyembro naglipat na doon sa unit team, sa BBM. Wala na po sila. Kaya ito ho'y, kumbaga,
lessons learned nasa loob ng partido, kung talagang may prinsipyo, may embrace principle sa partido, hindi po ito pwedeng mag-aaway-away. United dapat. United we stand, divided we fall. You divided your party and that's why you're gonna fall, you're gonna disintegrate or evaporate. Yun ang tawag noon. Because there's no such thing as cooperate or else evaporate. So, ako ho'y nagsasalita lamang, hindi ho. Observation ko lang ho yan, analysis ko lang ho yan. Kahit sino naman siguro mag-a-agree sa akin, sa sinong politiko, sino ho mga politikong tatakbo pagkatapos pagmamalaki, may wawagay-way ho nilang sabihin, PDP laban ako, iboto niyo ako. Siyempre, they always want to belong to the winner circle, not to, I don't even know kung anong sasabihin sa kanila. They just happen to be disintegrated now, unti-unti. They're now disintegrating, evaporating. So, anyway, mga boss, let's leave it there. Pero itong bagay na pag-usapan ho muna natin. Importante ho ito, mga boss. Well, kahapon, pinag-usapan po natin yung mga presidential aspirant at tinitingnan ho natin, sinusuri natin kung sino sa kanilang malapit doon sa mga sinasabi nating sa mga magsasaka at kakapakanan ng mga magsasaka na binabalahuran itong mga smuggler. At itong mga personaheng nasa likod niyan, hindi po pwede kasi magsasaksig niya ng basta na lang nagmumukhang tanga yung ating Bureau of Customs na kung saan napupuslit yung mga kung ano-ano pinupuslit dyan. Sa akin lang agricultural product dito, yung mga carrots na yan, paano ang papatay. So ngayon, tuhong kay Senator Lacson, una sa lahat, ako'y binabangan ko mga sinabi po nila kahapon at napag-uusapan naman natin. Isa sa mga dahilan, sinasabi ho rito, kaya ito ho, ang mga sound bites ho nila prior to this, medyo bababuna natin para mabasa ko. Ay kay Lacson ho kasi, siya nag-iimbestiga at naniniwala po siya di sa parting to pagdating ho sa smuggling. Dito importante ho to na ngayon. Merong soundbite din ho si BBM pagdating ho dito sa mga sa smuggling. Again, inuulit lang ho natin, protektahan ang kapakanan ng mga magsasaka po natin. Yan, puprotektahan ang kapakanan. So, importante na intindihan sa baba kung ano mga pamamaraan, kung anong nasaan ang problema. So, if you can say something about the problem, you must be able to formulate a certain solution doon sa sinasabing problema. Basic lang ho itong aking sinasabi. Kumbaga, parang academics lang ho itong aking discussion dito kung titingnan lang ho the basics. Sabi naman ni Isko, kung siya raw mananalo, prioridad niya raw ay patitigilin ang smuggling sa gulay at mga agri-products. So, lahat na ho yan. Yun ang ending yan. Pero importante, ano ba ang inyong nalalaman at inyong kakayanan sa pag-iintindi sa problema rito sa sinasabing solusyon sa problema? Hindi po yung problema susolusyonan ninyo pero wala namang kailalatag, bagkos, puro pangako. Ako ho'y tinitingnan ko yung mga solusyon. Sa akin, isasamap na lang ho natin mga bossing. Hindi ho, mananatili po yung smuggling niyan sa custom. Pagpapapuslit at mamamatay ho yung ating industriya sa agrikultura at iba pang industriya na maapektuhan pag pinupuslit ho. Ito yung mga kargamento, yung mga bagay tulad ng mga carrots or agricultural products, other industries, textile, cement, many more na kapag hindi ho binantayan. Ito ho'y magsasample lamang. Paano nakakapasok yan at may ina-smuggle na hindi man lang nakikita agad sa Bureau of Customs? Reactive na lang ho sila, nanghuhuli na lang ho sila. Importante ho para makita, masawata itong pagpapabuslit na nakakasira ho sa mga magsasaka ho natin. Agriculture muna ho tayo. Ay proactive. Bago pa man dumating ang kargamento, bago pa man dumating ang mga kargamento, kung saan man ang pinanggalingan, kita nyo, kung saan man ang pinanggalingan nitong mga smuggled agricultural products, ay papasok ko sa mga port natin yan eh. Bago pa man dumating, makikita na sa bansa natin mula sa pinanggalingang bansa niyan, the point of origin to the point of destination. Point of origin to the point of destination. Ang smuggling ho kasi, hindi basta-basta pinupuslit mo yan na hindi dadaan sa mga pier, sa mga port, sa mga barko, sa mga airport. Kung pamalakihan, makikita niyo mga container na yan, ang mga laman yan. Either yung mga
ito yung mga gulay, kundi naman mga karne. Sinong niloloko ng mga ito? Itong mga gahamang mga smuggler na to. May mga minamanok sila rin sa Senado at Kongreso at merong mga kabinete. Simula noon hanggang sa kasalukuyan na nasasangkot ho sa pagpapapuslit ng mga sinasabing ito'y smuggled na ito naman ay kinasasama ho ng sektor ng ating agrikultura o anumang sektor na medyo maapektuhan kapag pinasok ho natin. Bilyones ho ang nawawala sa ating pamahalaan. Kaya ang laki ho. Yung mga lokal na mga magsasaka, sila ho'y naapektuhan nagtatanim, wala hong kalaban-laban. Inuulit ho natin, kapareho ng mga carrots na yan. Mag-harvest ho sila. Sabi nga nila, paano naman may bebenta? Bumaha rito yung mga carrots o ano man yan. Kaya sila, nabubulok na lang, kuminsan pinamimigay na lang na kawawa naman. Inuulit lang ho natin mga boss. Ngayon, inward foreign manifest, bago pa man dumating ang isang kargamento gamit ang malalaking mga container van na yan, sa bansang pinanggalingan, ino-notify na yung bansang patutunguhan yan. During the process, advance, nano-notify na yung ating customs. So yung notification process, maintindihan na natin, mababantayan na. Ang problema, ayaw po nila mag-computerize. Ayaw nila ng full automation. Tama ho si Pampilo Lacson. Yung mga online application accreditation, pati yung pagbabayad ng mga buwis sa customs, kung maaari iwasan na yung tao, lakad ng mga tao, mga fixer, mga brokers, na kuminsan face-to-face ang dating. Kaya kuminsan, napapapuslit kasi mayroon talagang nasa likod niyang malalaki. Ngayon, maaaring hindi ho sa high level, sa gitna, pero nangyayari po yan. Ang ibig ho natin sabihin dito, ang susunod na Pangulo, gusto ho nating makita. Anong mailalatag niyong solusyon kayo? Hindi puro pangako. Bagkos, ano ba? Naniniwala po ang BITAG Live, Pambansang Sumbungan, ganun ho kami sa BITAG, na the word digitization, importanteng ma-implementa sa susunod na administrasyon at gamitin ho natin yung sinasabing digitization o digitalization. Kasi ngayon mga boss, sa digitalization, depende na lang ho kung paano ginagamit yung digitalization kasi kung minsan nadadayo ho yan, may human intervention pa rin kung sino maglalagay ng mga detalye na in this case, kung sa customs parating na mga kargamento. So ngayon, yung point, the digitization mga boss, una sa lahat, kasi digital society na ho tayo. Digital economy na ho tayo. Digital na ho yung iba mga company natin, pati Yoel. Kaya nga may sinasabing digital taxation. Kaya importante. Bakit ho ba hindi na isakatuparan yung sinasabing automation? Wala hong may gusto yung full automation simula ng panahon ni Gloria, panahon ni Pinoy, hanggang kasalukuyan, administrasyon na matatapos na, kasi gusto nila yung the old ways para doon makanakaw, maka-smuggled. Alam ho yan ni Senator Lacson at alam ho siguro lahat nitong mga tumatakbong pagka-presidente. Gusto kong ma-interview ang bawat mga presidentiable na to. Kung talagang papayag sila, one-on-one, unfiltered, susuriin po natin, ano ba talaga? Ito ba'y puro promisa lang? Puro pangako lamang? Puro teorya? Pero sa katotohanan, mukhang may nakikita po ako kay Senator Lacson, may nalalaman po siya ng full automation. Ako agree with that. Ewan ho natin sa iba. Yung iba naman kasi puso nila sa magsasaka, pero paano masusolve yung problema kung dumarating na, paano dumarating itong mga lintek na mga kargamentong mga pang-agrikultural na nasisira mga magsasaka. So dapat malaman ho ng mga presidentiable na yan. Kaya yung full automation ng Bureau of Customs, importante. Sila ba'y naniniwala? Yan ang magandang tanong. Kasi kung sinasabi natin dito, dapat parusahan talaga. Ipahiya. Hindi lang po dyan, marami na ho tayo nahuhuli. Marami nang nahuhuli dyan sa customs, pero kaya lang walang kadala-dala. Ano ba meron dyan talaga? Kaya nananatili hong smuggling kasi may mga protector din ho sila. Pasensya na po kayo sa Kongreso. Kayo mga ibang kabinete dyan. Kayong ibang mga senador, look at yourselves. I'm not pointing at anyone, but come on, listen carefully.
Kayo yung mga nilalapitan ng mga lobbyist eh. Kayo yung nilalapitan itong mga nag-i-import. Kayo may connection sa kanila. Kayo ang mga nasa likod nitong mga pendehong putok sa buho. Kaya naman, napependeho rin yung mga pagkukuha ng buwis natin na dapat nakakatulong sa bansa dahil napupunta sa bulsa nito mga kawatang putok sa buhong pendeho. End of story. Ganun lang ho ang aking simpleng sasabihin. Ito naman ho sinasabi. Naturalmente, ito'y madaling sabihin. Practice leadership by example. Pakita mo, ikay ehemplo. Naturalmente, kung ikay ehemplo, pagiging presidente, yung nakikita natin yung ano bang kalidad, kung sino man uupo. Ito yung mihal na haga rito. Pakita uli yung mga presidential. Pakita natin. Sino sa kanila? Leadership by example, importante sa atin. Wala po tayong tinutukoy, pero gusto kong marinig sa kanilang bibig kung anong gagawin nila sa kapakanan. Itong smuggling una sa lahat, nakakasira ng ekonomiya ho ito, nababawasan, nananakawan yung mga perang darating na buwis na dapat magagamit ng ating bansa. Subalit ang sino man sa kanila hindi magsasalita ay may ibang usapan. Tayo ho kasi, meron ho akong tibay ng sikmurat laman loob, i-discuss po ito. Matagal na po itong aking mga sinasabi, panahon po ni Gloria, panahon po ni Pinoy, hanggang during those times na wala hong may gusto. Bakit kaya ayaw nila i-automate yung customs? Kaya nababalahuran na ito'y kumaga nalilintikan, nagiging kawawa yung mga magsasaka po natin. Sila hong namamatay. Ngayon, maniniwala po kayo dito sa sinasabi ho. Si Lacson kasi, sinasabi niya, ito ho, importante na mag-automate na tayo. Matagal na to. May batas na tayo. Ayun, ang Customs Modernization Tariff Act. Bakit hindi nagagawa yan? Computerized tayo pero ayaw mag-automate. Kaya wala pang nakukulong. This applies to all agencies of the government, by the way. Ako'y naniniwala dyan. Magandang katanungan, dapat pinagtatadyak-tadyakan sa lalamunan ang mga nasa customs. At bakit ayaw ninyo? Kasi interagency, bawat departamento, agrikultura, anumang industriya, kasama ho dyan. Bakit nahihirapan mag-automate? Yan ang maganda. Ayaw nila kasi matitigil ang kanilang pagnanakaw. Mahihirapan na sila sa kawat. Yan ang sagot ko sa iyo, Senator Pampilula. Siguro mas magandang ilantad ninyo. Bakit hindi na ako customize ito'y na-implement yung modernization, computerization, lalo-lalo na yung digital na tayo. Sus Mariosep, baka nabubulok na yung mga lintek na mga computer dyan sa customs. Kaya, dagdagan mo. Ngayon, dagdagan nyo. Kayo mga presidentiable ngayon, we wanna hear from you. Sige, gusto nyo tumakbo. Mangako kayo ng mangako. Anong solusyon? Lahat kayo sapol dito ho sa Bitag Live. Hanggat hindi ninyo mapaliwanag kasi ito yung nung araw, smuggling. Well, anyway mga boss, bibitiwan ko na yan. Ito po ang isang storya rito na pinangako po namin na ipalabas, hindi po namin napalabas, kaya ngayon ipapalabas po namin. Ito po Mayor ng Pitugo, hinamon ng suntukan ng kanyang constituent. Ano pong ginawa ni Bitag? Panoorin. Tinatanong ko sir kung ano yung para saan yung 100 pesos. Binanggit mo ba ang pangalan ni Mayor sa post mo? Kung hindi ko binanggit yung pangalan niya sir, kasi yung concern naman na personnel, yung Menro officer lang. Sir, hinamon nyo ng suntukan yung tao. Yes, sir. Well, do you understand, sir, ang ibig sabihin ng grave abuse of authority sa ilalim ng ombudsman? Napaka-arrogante niya. Galit ako sa mga multimillionaire. Para saan, sir, yung collection ng 100 pesos sinasabi ng DNR, illegal ho yun? That resolution or ordinance is from the previous administration. Nangongolekta kayo, resibo ninyo kung ngayon nakikita natin through collection of fees. Ayon yan sa DNR Region 9, walang approved ecotourism management of business plan ng lokal na pamahalaan ng Pitogo. Patay kang bata ka. November 20, 2021, taong kasalukuyan, nang magpunta sa Panikian Island sa Pitogo, Zamboanga del Sur, na si Jomer Revelo. Sa isla, bumunga na agad daw kay Jomer ang dagat ng basura. Lantaran din daw ang nangyayaring illegal na fishing at nakikita niyo maraming taong pumupunta rin, mga basura nagkalat dyan. Bilang isang concerned citizen, 23 ng Nobyembre, ipinost ni Jomer sa kanyang Facebook account
ang mga nakuha ng videos para tawagan ng atensyon ng lokal na pamahalaan at Municipal Environmental and Natural Resources Office o MENRO ng Pitogo. Agad nag-viral, nakarating ang post ni Jomar sa DENR. November 25 sa Energy FM 98.3 live Facebook page ng Victory Zamboanga del Sur na guest si Mayor James Yakyek. Maganda siguro panoorin ninyo. Anis akong pulo, makitaan ta ka. Di ba, kulatahon ta ka. Ayaw pag paisog-isog ako, na ako rin sa Buskapi kada adlaw every other day. Kita na ko na, sumbagay ta na sa Buskapi. Ay, pang balik nito, jitski ka. Di ba, tuwang ta ka naman jitski. Jumar, ikaw gihanggat ta ka, na ako Buskapi unya. Pakita na ko, sumbagay ta na. Ay, pag binuang diha. So ako, kastan tagi ka. Di ko kumadlok nimo. Tistig pakita dito kanang maabtan ta ka. Di ba? Katilaw gi ka na kung unsa ko kabuang ug ako'y mabikil nimo. So akong gitawagan ikaw Jumar ha, magrespetuhan na tayo binastos aning social media. Mga boss, para maintindihan ninyo, pumutok po ang butsi nitong si Mayor. Lumabas ang pagkasiga. Yung taong si Jomar Revalo, una para maintindihan nyo, yan ho Panikian Island, ngayon ho Pitugo yan. Yan ho isla na rin na kumbaga nandyan yung mga pawikan na maging parang sanctuary na ho yan. So maganda sa unang tingin sa nakikita nyo sa shoreline, maraming pumupunta ng mga turista. Ngayon, sa parting to, nag-viral ho to, ang pagtatanong ho ni Jomar Revalo, na saan yung 100 pesos na kinokolekta ng lokal na pamahalaan? Tinatanong ko sir kung ano yung para saan yung 100 pesos na environmental fee. Kasi hindi ko nakita sa area sir na malinis. Kahit garbage bag, wala. Bakit hindi nalilinis kung may 100 pesos bawat bisita? Kung 10 kayo, di 1,000. Kung 100 kayo, di 10,000 yun. Binanggit mo ba ang pangalan ni Mayor sa post mo? Kung hindi ko binanggit yung pangalan niya sir, kasi yung concerned naman na personnel, yung MENRO officer lang na si Ma'am Lolit Calgas. So siya lang yung binention ko talaga doon. So ang post mo ay panawagan lamang kay doon sa MENRO officer. Ito si Lolit Calgas, Municipal Environment and Natural Resources Office. Kung ang MENRO ang tinatawagan mo, MENRO officer, bakit nagagalit si Mayor James Yakyek, Pitogo Mayor? Anong kinalaman dito? Explain to me, bakit? Yung sabi niya sir, si Ma'am Lolit Calgas daw kasi parang alter ego niya. So pag siniraan ko daw si Ma'am Lolit Calgas, parang sinisiraan ko rin daw siya. Pero actually hindi ko naman sila sinisiraan sir, pinost ko lang talaga yung sitwasyon ng Wala pong karapatan ang sino mang hilalal. Ito'y ama ng bayan, ama ng syudad. Huwag niyong hahamunin kay na bumoto sa inyo kay hindi. Wala kayong karapatan maghamon na parang maton at sasabihin suntukan. Kapag nakita kita sa lansangan, gugulpihin kita. Hindi asal mayor yan. Makinig ka, James Yakyek. Huwag ka magkakamali sa akin na hamunin mo suntukan. Isang lipad ko lang dyan. Yang ugali mo riyan, pwede kang i-ombudsman. Wala naman ako nakitang post na binanggit ang pangalan mo. Bakit ka naghahamon ng suntukan? Ang pangungulekta nyo, wala namang masama kung may pahintulot ang DNR. Nakikinig ka ba, Mayor Astig? Walang permiso sa DNR. Mukha nagkukontra sa iyo. Ito naman ang kautusan na inilabas ng DNR sa isyong ito nung mag-trending ho yung video na ikinagalit ho. Sa memorandum na ito, mga boss, ang dahilan ng pagpapasara ng isla, lack of management policy. Kung nangungulekta kayo ng 100 piso, Mayor, dapat merong kapalit at katumbas na serbisyo. Illegal fishing sa paligid. Eto na. Engaging tourism business by the LGU. Ikaw yan, Mayor, inaakusahan ka ngayon. Nangungulekta kayo, resibo ninyo. Kung ngayon nakikita natin, through collection of fees. Eto na ang sinasabi. Mula sa mga bisita ng walang pahintulot, walang permit. Ayon yan sa DNR Region 9, walang Approved Ecotourism Management of Business Plan ng lokal na pamahalaan ng Pitogo. Patay kang bata ka. Hello, Mayor James Yakyek, si Ben Tulfo, magandang humaga sa iyo mula sa People's Television Network. Sir, diretsuhin na kita, sir. Nababother lang ho kami, sir, kasi sinasabi ho ng DNR, bawal daw ho yung pangungulekta kasi may mga aktibidades ng mga maruming basura, lack of management policy, illegal fishing. Anong sagot niyo dito, sir? Kasi natanggap po yung suspension order ng kanilang pagpasok ng tao dyan. Sabi nila, stop muna yung pagpasok sa Panikian Island pending the submission of ecotourism plan. Why we collected 100 pesos for environmental fee
that is based on the previous ordinance sa previous administration. Hindi na maganda yung island ba, nakadistract na dahil dami ng basurang pumasok, ang dami ng turistang pumunta. Okay, Dahil sir, hindi tanong ko lang, sir. makontrol Kaninong authority ba? Under whose jurisdiction would that be? DILG or DNR? Ang isa. DNR, sir. Well, okay. DNR. So therefore, pag DNR, sir, wala sa pudar ho ninyo bilang DILG. So ako man, nag-issue ng directive sa mga department head ko sa tourism at saka sa agriculture na huwag muna, walang papasok dyan at ayoko nang may dyan, may maligo pa. Para saan, sir, yung collection ng 100 pesos, sir, sa tuwing mga pumupunta mga turista, which is ginagamit ho ninyo, yung resibo ho na mula ho sa lokal na pamahalaan, which, again, sinasabi ng DNR, illegal ho yun. That resolution or ordinance is from the previous administration. Nakalagay doon na kami mangulikta ng 100 pesos na environmental fee. Meron bang serbisyong idinudulot kapalit ng sinasabing koleksyon? Yes sir, yung tourism at saka yung Well, Saka yung- bawal daw ho, sir, sa sinasabi ng DNR na hindi po pwedeng engaging tourism business by the LGU through collection of fees and visitors without permit. Ang permit ho ninyo manggagaling ho sa DNR. In Oh, other kaya words, sir, natin you will comply to what the order specifically says, that you will stop engaging collection, you will stop doing tourism business. when I knew that it is illegal, automatically pinahinto ko na kaagad. Alright, sir. Okay na tayo, sir, kung gano'n ang situations na pinahinto nyo na. Tatanong ko lang, sir, hinamon nyo ng suntukan yung taong concerned citizen asking for what is the 100 pesos. Yes sir. Well, do you understand, sir, ang ibig sabihin ng grave abuse of authority sa ilalim ng ombudsman? Do you understand the Yes, meaning sir. of threat and Pwede naman siya intimidation, magkaso, sir, using the traditional media? Yan ho'y magiging ebidensya laban sa inyo na pwede mang himasok ang ombudsman and investigate you for grave abuse of authority, intimidation, grave threat, lahat ho yan. Nanghamon ho kayo ng Yes, sir. suntukan. This is unbecoming of a local official challenging a fist fight for a concerned citizen, which happens to be your constituent, and you're the father of the municipality, or ikaw yung ama ng munisipyo. Bakit niyo ho ginawa to, sir? I want to understand the wisdom. Ano hong nasa likod? Pinuli niya yung minro ko, yung ng mga siwa doon. From Pagadian City, sir, nag-jet ski siya doon. Pagdating, pumuntahan ng tao. Sinabi na, sir, mayroon tayong environmental fee dito. Ang tanong niya, bakit wala kayong posters na inilagay? Saan yung ordinance? At saka binubuli niya yun, pinapicturean niya, binibidyo niya yon. Napaka-arrogante niya eh. Ako Okay. sir, galit ako pag multimillionario ka, Alright. tanong kung bisita tayo sir, dapat courteous tayo. So, you stand by it na tama ho kayo, naghamon kayo ng suntukan, pananaw ho ng mga taong hindi ho sa inyong lugar, sa pananaw ho ng mga tao Luzon, Visayas at Mindanao, at makikita yung video na yan, hindi ho ba grave threat ang ginawa ninyo? Can file a case against No, me, sir. Ombudsman. I just want you to realize this, that gusto ko maintindihan yung wisdom. Wala naman ho na banggit sa inyo na anumang bagay laban sa iyo. I can understand kung binabanatan ka sa social media. You can file cyber libel. In this case, no mention of your name. Bakit ka nagbabalat sibuyas? Ba't ka naghahamon ng suntukan? Parang ikaw ang troublemaker. You were elected to manage, run your municipality, but it's never part of your function to challenge anybody on a fist fight. Sir, sinabi mo, pag nakita kita talagang kukulatahin kita, gugulpihin mo. Now, nagiging violente na ho kayo, sir. You have to have your own maximum tolerance to your constituent asking question. You don't take it personally. Public office is public trust. Trust comes with respect. Respect is earned, it's not given. It's not imposed. You don't threaten. You don't put fear doon sa mga tao mo. I just want you to realize this kasi hindi po maganda ang dating ng video na yan, lalo-lalo na ako, sir, si Ben Tulfo, because for the first time, ngayon lang ako nakarinig ng ganyang klaseng to vent your anger and speak of violence. I apologize to you and to all the listeners, pero hindi sa taong yan, napaka-arrogante yan dahil milyonaryo yan. So, Yan naging lang sagot so ko, sir, personal na I yan, will sir. Naging apologize personal to all mo na yan. listeners and to you, pero hindi sa taong yan. Sir, tandali. Nabanggit ba ang pangalan nyo? Hindi. Binanggit ba Ang- Mayor James Yak-Yak? Para saan? Hindi. 100? Hindi, pero yung binuli niya, yung mga tao ko, alter ego ko yan eh. Sir, yung sinasabi niya, binuli ko, sir. Actually, hindi ko talaga binuli, sir. Nag-investigate lang ako. Na ma'am, para saan yung 100? Meron ba kayong resolution? So sabi niya, wala. Nag-suggest ako, sir, Ben, na dapat at least may poster doon na nakalagay para saan yung 100. Para at least yung mga tao nagbabayad, alam nila kung para saan. Hindi ko naman kine-question yung amount, sir. Ang dumi-dumi ng isla. Ultimo garbage bag, wala. Ultimo pangpulot nila ng basura, wala.
Yun yung question ko nun, sir, hindi yung amount. Anong sagot mo dyan, Mayor James? Kaya na sir, I stand by it. Okay. But I apologize to your program and to the listeners. All right. But I stand by it. Sir, let me Napaka-arrogante just niya, talk to you, sir. Alam niyo ba, sir, yung essence of democracy? The freedom of expression. Of the people, for the people, by the people. You are elected by the people. May saysay yung sinasabi. Huwag niyong pepersonalin. Sir, tatanong ko, may balak bang tumakbo itong si Revelo? Nag-ambisyon ka ba maging mayor? Tapatin mo nga ako. To be honest, sir, hindi nga ako nag-register sa Comelec, sir. Okay, Kasi so wala sir. kang ambisyon sa politika. Sir, wala, sir. Ikaw ba, saan ka nagbabayad ng iyong tax? Nagbabayad ka ba ng buwis mo sa national government? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Nababayad. Kasi kung ikaw pwede mag-question, siguraduhin mo nagbabayad ka rin ng buwis. Ganito lang aking sasabihin sa iyo, Mayor. Totoong lalaking siga, kapag nagkamali siya, inaamin niya yon. At hindi madaling umamin ng pagkakamali. Sa party to rito, Mayor, ako nagsasabi sa iyo, humihingi ka ng paumanhin sa akin, humihingi ka ng paumanhin sa tao, pero doon sa taong nagreklamo sa sobrang mong galit, hindi ka nag-umingi, karapatan mo yan. Pero sa parting to, kung hindi naman siguro dahil kay Jomer, hindi malalaman ng DNR, hindi namin malalaman. Ba't ka sa amin humihingi ng paumanhin? Yung reporting party siya eh. Ganito lang sir, ang sinabi ko kanina, napaka-arrogante niya, galit ako sa mga multimillionaire, yung mga milyonaryo. Okay. Hindi Okay. na-complain yung mga common people, pero siya 100 pesos kini-complain niya. Okay. Salamat sa pagbigay sa akin sa programa na magkapa-explain ako sa'yo, malaking utang na loob ko yun. At least narinig mo yung side ko, pati yung side sa complainant. At maraming salamat po na pinakinggan. Meron ka bang nakita, Mayor, mali sa ginawa mo? Mali doon sa paghamon sa kanya. But I think I can justify that dahil napaka-arrogante niya. Mayroon naman siyang legal team. Then, sa kanya na yun, sir. So yun na, Ayoko sir. nang Okay. makapadala ka ng tao dito, ipakita ko yung paano niya ginawa. Binibidyo niya, sinusundan niya yung minro ko. So, Kanino it's man sila totally kumukuha, unacceptable. sir, ng mga orders? Sa akin, di yung minro. Yung department head ko yan eh. So, gusto mong sabihin, sir, DNR, wala kayong pakialam dito, DNR, kasi ang Menro, akin to. The area is under preservation sa Pawikan. Well, sir, but then again, who preserves that? Kaninong mandate yung preservation and making it marine wildlife sanctuary? Hindi ba sa DNR? DNR, sir. Oy, Kami bakit yung mo nag-visit dahil inaangkin? wala, sir. May muwa kami with Sinro and sa LGU dahil hindi nila pwedeng i-maintain yon. Kailangan nila yung support namin. Oh, so Collaboration, hindi sir. naman- Pero bakit sinabi, Ang sir, ganda sinasara ng DNR? Yes, sila Well, yung mag-uusap di pa wala rin. kang kapangyarihan, sir. Yuko ka sa DNR kasi DILG ka. Hindi. Ang DNR ang nagpa-close dahil yung Kaya nga, sir, ang eastern DNR na nagpa-close, sir, hindi ikaw eh. Oh, sige, ganito na lang, wala silang James. tao na mag-maintain. So, James, kung ayaw kami- mo talagang tuwirin at tong mga sinasabi ko sa iyo at ayaw mo tumanggap ng pagkatalo, tinutuwid ko lang naman ang mali ng mga sinasabi mo at hindi ko tatanggapin yung mga mali. Tumawag po kami, sir, sa USEC, si Benny Antiporta, sir, and they will come up with a statement sa issue na to, sir. Ayokong i-preempt, yung lang sasabihin. Siguro, sir, para sa akin, I will leave you there and then contemplate on what I just said to you because this is not under your jurisdiction. Yes, sir. We'll take it. Okay, sir. Thank you so much, sir. Siguro, sir, naging malinaw na tayo, sir, dito, sir. Ha? Maraming salamat, sir. Okay? Thank you, Thank you sir. for the interview as well. Ako'y nagpapasalamat sa iyo na sa iyong pagpaparating ng sumbong mo rito. Anong gusto mong sabihin ngayon? Unfair, sir, kasi wala naman akong pinakita talaga na arrogante ako dun sa area. Actually, sir, lahat ng video ko, nakapost yun sa Facebook. Lahat ng tao naiintindihan nila yung side ko. Wala talaga silang nakita na arrogance. Yung mahirap mag-complain, anong gagawin ni Mayor James Ikek? Kung kaming mayayaman, nag-complain, hamonin nila suntukan, how much more? Yung mga mahihirap. Natatakot yung mga tao sa kanya, sir, kasi talagang astig talaga siya doon. Sana nandyan pa rin yung mga pawikan. So para sa next generations natin, may makita pa silang pawikan na nasa natural habitat pa nila. Kasi ngayon, sir, wala na eh. Takot na yung pawikan doon kasi sobrang daming tao, sobrang daming basura. Sa kapakanan ng sinasabing isla para makita ang mga susunod na henerasyon at maramdaman nila mga pawikan na baka yan mai-extinct, malalagas na, hindi na babalik dyan. Gawa nga ng napabayaan, kaya isinara na ng DNR. Buti nga kamo nakaabot sa atin at nabigyan ng atensyon niyan sa pamamagitan ng programang Pambansang Sumbong. Ako'y humahanga sa iyo na meron kang boses na tumayo para ipaabot sa amin sa Maynila dahil di namin nakikita yan ako. Minsan sa probinsya, may panlalabis na rin ang mga nasa lokal na pamahalaan. Sana dumami pa ang mga tribo mo at mahikayat ang magsumbong sa pamahalaan. Ang pamahalaan ay para sa taong bayan. Hindi pwedeng ang pamahalaan brasuhin ng taong bayan. Hindi papayag hanggat nandito
si Pambansang Sumbungan, si El Tigre. Kaya nagpapasalamat kami sa iyo, mabuhay ka, mag-iingat ka sa susunod. Sa lahat ho nanonood ngayon ng programang ito, hindi po kami entertainment. Yung ho mga sinasabing publiko, kapangyarihan, karapatan at kung saan ang hangganan ng karapatan ni naman na hindi po din magkasapaw-sapaw, nililinaw ho yan. Binibigyan ho ng marka hanggang dyan ka lang, huwag kang lalagpas. Huwag mong babawasan, huwag mong dadagdagan. Ang nagsasalita ho, si El Tigre, Ben Tulfo, sa Pambansang Sumbungan. Hashtag, ipabitag mo. Nagbabalik po ang Bitag Live mga boss. By the way, ito ho maraming tanong. Saan daw po pwedeng tawagan para mag-inquire dito? Ay maglalabas po kami ng mga numero ng telepono doon sa customer service ng REH Kings Manufacturing para malaman niyo po at bibigyan kayo sa pinakamalapit na mga pwedeng bilhan ito. Yung 500 ml na pangregalo niyo ho dapat ngayong Pasko. 500 ml for 500 pesos while the promo goes on until the 30th of January, mga boss. So, regaluhan niyo ho yung mga taong may karamdaman. Ako yung magsasabi sa inyo. And at the same time, mga boss, abangan niyo ho yung mga numbers ng telepono para mag-inquire na ho kayo. Luzon, Visayas at Mindanao. See you later sa Pambansang Sumbungan Morning Edition and ganoon din ho sa ating full edition in the afternoon. See you later. Adios.